So okay na no, tapos na tayong kumain. Ayan. Toothpick. Di ba? Panghimagas toothpick, you know. So tapos na tayo kumain ng Chicken Joy ni Diwata, which is yung talaga yung nagustuhan ko sa lahat ng pagkain niya. Although di ko naman natikman din ng iba kasi dati ano yun, no, meron siyang Diwata Paris Overload, tsaka meron siyang Chicken Joy. So Chicken Joy lang yung ano ko. Dati nung sumikat ho talaga siya, yung nagkaroon siya ng hype, ang kanyang ito ay yung Paris Overload. Pero kaya daw nagkaka-interest kasi Paris Overload, ano yun, may kasamang pork talaga yan eh. Tapos ngayon, nung meron na siyang Chicken Joy, ayan, sinubukan kong kumain. Masarap, di ba? Masarap siya to the point na alam mo yung ano, alam mo yung parang pro-wave ako bakit siya masarap. Kasi mantakin nyo ha, napakasarap. Ang sarap na ng ano, Chicken Joy ni Jollibee na naging paborito ko din. At ang dami kong mga nakain ng mga fast food restaurant na mga ano, masasarap din mga Chicken Joy, di ba? KFC, masarap din. Pero nung natikman ko yung ano, Diwata Chicken Joy, masarap. Sabi ko, masarap to. Parang siya na yata pinakamasarap. Plus malaki pa. Plus only rice. So ngayon, dito, bumalik ulit tayo dito. Ano, ilang beses ko na itong ano, bumalik dito. Pang-6, pang-5. Tapos ngayon, meron silang ano, bagong produkto. Inasal. So, medyo ano siya, no? Mukhang tasty, yummy naman. Yung ano, inasal nila. Pero, tsaka na yun. Sunod ko nang balik dito. Kasi, Chicken Joy muna. Tapos update ho tayo dito sa ano, sa loob ng ano, Diwata Paris Overload area. 'Di ba may mga nasasabi na nilalangaw na daw, wala na masyadong tao. Meron pa rin naman marami. Naabot ako kanina maraming tao no, nakapila din. So ngayon andyan pa rin yung mga nakapila, hindi pa rin natatapos. Tsaka ito yung ano, ang masasabi ko dito sa Diwata Paris Overload. Dati kasi dinudumog talaga siya ng mga tao gawa nung social media hype, 'di ba? Sobrang taas ng clout. Halos lahat ng mga vlogger pumupunta rito. So talagang ano, nakakapag-contribute ho talaga yon ng tawag nito, customer, no, ng mga walk-in customer. Kaya ayun, dumami ang kumakain, dumami kita talaga si ano, si Diwata. Ang dami niyang blessings that time. Pero ngayon, ito na yung ano, ito na yung mga tao na matatawag ho natin talaga na organic. Ibig ko sabihin, ito yung mga pumupunta ho dito hindi dahil sa clout, hindi dahil sa social media mileage or hindi dahil sa para pang content lang, no. So talagang kumakain to dito sila, mga suki to dito. Nagpupunta to dito mga to para kumain. Legit, no. Hindi sa ano, hindi nga sa clout to. So for example ako, di ba? Nagkataon lang na vlogger ako, di ba? So labas ko ng ano, kwarto. Kung hangga't maaari, i-vlog ko yan, i-content ko. May manood man o wala, okay lang 'yun. So nagkataon lang, no, na vlogger ako, kaya 'yun, binibidyo ko siya. So ito na yung ano, organic na to ng mga customer ni Diwata. So ito yung ano, ito yung gusto ni Diwata, ito yung kanyang pinapangarap, hindi yung masyadong maingay na social media world, di ba? Na lahat na lang ng utot niya, lahat na ng ano, lahat ng kanyang galaw, lahat ng basta lahat ng galaw niya ipinupuna ng mga tao. Ginagawa ng mga issue, ginagawa ng ano, iniintriga siya lagi. So hindi niya yun pinangarap, pero syempre grateful naman si Diwata. Yan lang talaga, siyempre nakapagod yun ha, dami niyang commitment, artista na siya. Meron pa siyang mga endorsement, marami siyang mga commitment ba, no? So hindi lang ano, throughout the internet, hindi lang siya nakapokus sa kanyang ano, business. So halos walang tulugan talaga si Diwata that time, kaya hindi talaga maiwasan na magsungit, di ba? Kahit sino na siguro. Kahit ako sa lugar niya, talagang magsusungit. Parang ako nga ito, vlogger nga ako, di ba? So vlogger, like kailangan kong tawag nito, makipagplastikan sa mga tao na mga kasalubong. Pero totoo lang, wala, ayokong magsabi na ano yung mga picture, parang normal lang sana talaga. Kumbaga gusto ko na mano-normalize na lang. Sikat man yan o ano, wala lang, pag nagba-vlog okay na yan. Pag sikat, nakikita sa ano, naririnig sa social media, hayaan nyo na, pwede naman kayo ano, kumbaga. Pero salamat pa rin sa mga nag-approach, no. Ako naman din ay happy, natutuwa. Pero minsan talagang wala ako sa mood. Kaya kagaya nila sa aeroplano. So parang iwan ko kung anong purpose ni Sir, katabi ko doon sa aeroplano, na tinanong ano, kumbaga kinonfirm niya sa akin, no. Tinanong niya, "Sir, are you a vlogger?" Shoutout kay Sir, kanina na nakasabayan ko sa ano, sa aeroplano. Tapos syempre sabi ko, no, hindi. No, I'm not, kasi Englishero si Sir eh. Shoutout, no, galing Davao. Parang Japanese yata yun si Kuya, no. Davaoenyo / Japanese. Singkit eh. Tapos sabi niya, vlogger ba? Sabi ko, hindi. So yun lang. So ibig sabihin, lalo na siguro kung ako nasa kalagayan ni Diwata na busy sa pagtatrabaho, kasi hindi naman niya ano, hindi naman talaga yung obligasyon ng social media.
Wala siyang obligasyon na ngumiti, wala siyang obligasyon na mag-smile. Ang obligasyon niya ay pasarapin lalo ang kanyang pagkain, panatilihing malinis, kailangan i-maintain ang lugar. Alam niyo 'yon. So 'yon ang obligasyon niya. Oo. Kailangan niyang i-cater every customer na kakain ho dito. Hindi niya obligasyon na ngumiti sa social media. Hindi niya obligasyon na makipag-selfie lagi kasi ang daming tao pumupunta dito, lahat 'yun makikipag-selfie siya. Wala na siyang magagawang trabaho, di ba? Which is hindi naman 'yun ang kanyang hindi siya doon kumikita, di ba? Yung iba nagpapa-selfie, nagpapa-interview ganun, di ba, sa social media, tapos ang kikita din naman yung mga vlogger, di ba? Yung kikita doon yung mga content creator. Wala namang siyang share, di ba? Totoo 'yun. Kasi ang business ni Diwata, hindi social media, ang business niya ay ito, Diwata Paris Overload. At ito na 'yon. Oh, so tapos na yung hype, tapos na yung climax. Tapos yung hype, okay na yung climax, okay na yung clout, no? Tapos na yung kanyang panahon para mamamayagpag sa internet. So ito na yung normal, ito na yung organic, ito yung gusto ni Diwata. Ito yung pinangarap niya, no? Na vision out niya talaga dati nung magsimula pa siya na darating yung araw magkakaroon ako ng business na pangmatagalan. Oo, hindi yung pang ilang buwan lang. So ito na yun, pangmatagalan na to. Mantakin nyo ako from Davao City. Ang dami namang kainan, meron namang pagkain doon. Masarap naman yung pagkain na siniserve sana doon sa hotel na pinapasukan ko, tinutuluyan. Meron naman Jollibee, meron din Chowking. Basta malapit lang, meron din McDonald's, no? Sa aking nasa paligid-ligid, may mga karenderias din. Oh, pero bakit mas pinili ko dito na kahit medyo may distansya, no? May kalayuan sa aking accommodation. Pero pinili ko dito pumunta kasi masarap. Oo. Kumbaga hindi naman ako araw-araw pumupuntang Manila. 'Di ba? So, pag ako nakapunta ng Manila, nakaluwas dito, talagang hindi pwedeng mimintis ako dito sa Diwata Paris Overload. Kasi masarap na chicken joy ni Diwata dito sa Diwata Paris Overload. So, ito mga kumakain dito, ito yung mga legit. Ito yung mga organic na mga customer ni Diwata. At isa na ako doon. Na pumupunta dito kumakain, hindi dahil sa sikat si Diwata, hindi dahil sa sikat ang Diwata Paris Overload, kundi ang masarap tsaka mura, solid di ba? So sa mga nagsabi, meron akong napanood pala minsan nung mga nakarang araw na si Diwata daw ay nakipag-selfie sa kanyang mga customer. Para lang daw masabi na meron siyang mga customer na dinudubog pa rin yung kanyang kainan. Mali yun. Parang yan, intriga yun. Panigurado, cellphone yun ng customer. O cellphone ng tao yun na nakipag-selfie sa kanya. So imbes na yung tao yung makipag-selfie, hahawak ng siya na yung kinuha niya yung cellphone, hinawakan niya. Tapos siya na yung nag-selfie. Diba? Para center talaga siya sa picture. Center talaga siya. Tapos, yun ginawa ng issue na yan nakikipag-selfie si Diwata. Ang nakipag-selfie, kumbaga parang ang dating nung post is siya, parang table turns na table turns. Kung dati is ang mga tao ang nakikipag-selfie kay Diwata, ngayon si Diwata na ang nakikipag-selfie sa mga customer, mga tao, which is wrong, no? False information ho yun, no? Hoax o ano pa ba tawag dyan? Fake news or ano ba tawag dyan? Clickbait, gano'n, no? Hindi yun totoo. Gawa-gawang kwento lang yun. Para nang napag-usapan, siyempre, alam niya naman talaga sa social media. Kailangan din talaga magiging creative ka when it comes to clickbaiting. Clickbaiting. Yun. Diba? Ayan yung mga kumakain. Organic na ho yan sila. Legit yan sila na customer. Yan talaga ay kumakain dahil masarap. Dahil sa quality. Oo. Dahil sa content ng pagkain ni Diwata Paris Overload. Ayan iba din talaga ng karisma ni Diwata. Tingnan mo, ginamit niya yung mukha niya sa party list, vendors party list. Di ba? One of this day, hindi na tayo magtataka kung mayroong gagamit ng kanyang mukha para sa mga mga congressman, senators. Pwede na siyang gamitin dahil nga malakas ang karisma ni Diwata sa social media, pero hindi naman siya din guarantee na makaka-earn siya ng votes. Popularity lang. Dito naman sa Pilipinas kasi popularity votes tayo dito mas popular, mas malaki ang chance na manalo. Kahit walang kwenta ang yung background, kahit incompetent, kahit wala naman talagang kwentang politician, di ba? Dahil ang anak ng dahil lulot lola niya ay mga congressman, di ba?
So parang ipapamana yung ano, yung pagiging congressman. So kahit wala naman talagang kwentang ano background, di ba? Hindi nga marunong maghugas ang pinggan sa bahay kasi ano nga anak mayaman, alam mo yung ganun, di ba? Example lang 'yun. So the more na popular ka is mas mataas ang chance, mas makapal, no? Mas mataba ang chance na ikaw ay mananalo dito sa Pilipinas during election days. So paano ba maging popular, di ba? So wala lang, ano lang, paramihan ng ano, poster, padamihan ng placards, posters, paramihan ng mga banners, billboards, no? At kung ano pang mga paraphernalias or mga equipment, no? Para ang iyong mukha ay maipakita. The more na visible ka, the more na popular ka na. So, the more na hindi ka na makakalimutan ng mga tao kapag during election days. Hindi pa naman lahat ay alam kung sino ang iboboto, di ba? Kasi iba busy sa trabaho, kumbaga parang pupunta lang sa pumilik sa presinto para mag-cast ng votes, tapos hindi nila alam kung sino ang iboboto. So kahit pa hindi nila trip yung tao na yon na lagi nila nakikita ang pagmumukha na ipal sa highway, kalsada, wala silang choice kaysa wala silang kaysa mag-leave silang blank, di ba? Blank space. So ilagay nila yung yung pangalan ng taong laging nakikita. So that's what we call popularity votes dito sa Pilipinas. Kung kahit wala kang kwenta na background, kahit walang kwenta yung background mo, wala kang napatunayan, wala ka namang talagang na-prove, no? Or wala kang proof na ikaw ay magaling na public servant, still iboboto ka ng mga tao kasi nga gumagamit ng artista. Basta kasi popular, visible lagi ang mga itsura. So yan na yun, tapos na tayo dito sa ating update sa Diwata Paris Overload. Kumusta na sila? Ayun, ganoon pa rin naman. So itong business na to, habang buhay to, basta hindi lang talaga siya paalisin dito or magiging kung legal lang talaga to dito, okay ang lugar, malinis naman. Tsaka dito paggabi mas maraming tao dito, pansin ko lang. Kasi nung one time na ako pumunta dito araw, daytime, talagang mainit. Kaya hindi ko siya gagawin ulit na kakain dito ng tanghali. Mas prefer ko siya pag gabi. Kasi malamig, maginaw. Hindi siya maalinsangan. So yun lang, no? Organic. Mga yan, tunay na yan sila, ha? Hindi yan sila for the clout only. Ano masasabi nyo sa mga pinasasabi ko? Agree ba kayo doon? Oo. Ano yun? Yes or no? So comment down below. Yan lang, bye bye, ingat. At ako'y babalik na sa aking pinanggalingan na accommodation.